Magandang araw muli, mga kapuso, kapatid, kapamilya. Nandito po muli ang inyong kusinerong gala. May ihahandog sa inyong lutuing bahay. Gaya ng napangako namin sa nakaraang video namin, ginataang seafoods, ito iluluto namin ngayon. Yung sinikil na bangos. Sinikil. Sinigang at kinilaw. Wow! Sa isang pirasong bangos. Gagawa tayo ng 2 putahe sa isang pirasong bangos. Pero bago po ang lahat, shout out po muna tayo doon sa ating mga subscriber na nagpapabate. Binabati ko si Kayla Chris Milan ng Dahog, Negros Occidental, Wilfredo Altamera Jr. ng Seymour, San Ildefonso, Bulacan, Precioso Aclon, Jun Aclon, head ng SM Supermarket sa SM Sukat, kay Edwin Pamplona, doon sa aking inaanak, at doon sa aking masugid na taga-subaybay na pinsan, si Ronald Gadayan. Siya yung the most honest janitor ng NAIA, si Ronald Gadayan. Balik po tayo sa ating lulutuin. Halos himatayin ako sa presyo ng bilihin na yun. January, anong bitsa ngayon? January 15, 16. Ito lang yung napamili ko, mahigit 300. So magtitipid tayo, gawin nating 2 putahe. Pwede na! Pwede na! Itong nasa kanan ko ay ito yung para sa kinilaw. Kaya nga tinawag namin sinikil. Sinigang at kinilaw sa isang pirasong bangos. Itong nandito sa kanan ko ay ito yung ricado ng kinilaw. As usual, yung typical na kinilaw, may suka, luya, MSG, siling mahanghang o yung siling labuyo, kalamansi, sibuyas. Lalagyan natin ng counting twist. Gagamit tayo ng itlog na maalat. So yun yung gagawin nating asin. Tapos pamintang durog, pipino. Sa sinigang naman, dito sa aking kaliwa, yung typical na sinigang. Paminta, sibuyas, luya, okra, siling green, kamatis, talong, labanos, sitaw, kangkong, at yung pangasin. Gagamitin tayo ng MSG at asin. Itong bangos na binili ko ay halagang 200 na. Nalula ako no? 7 pesos yung sukli sa akin, 200 piso. So, ipiprepare muna natin yung bangos. Kailangan nyo rin ho dito, hindi ho ito bunlis. Kailangan ho ninyo dito ay matalas na kutsilyo. So, kunin muna natin yung ating pang sinigang. Yung buntot. At yung ulo. Magtira tayo ng kaunting tiyan. Isama natin yung bituka. Masarap yan. Huwag lang isama ang abdo. Ito ngayon yung ating para sa sinigang. Yung ating para sa kilawin ay kunin na natin. Tandaan ninyo yung isda nakatalikod sa inyo para ma-determine ninyo yung tinik. Hindi ito bunlis ha. Kunin na natin yung pangkinilaw natin. Kailangan nyo ng matalas na kutsilyo. Yung sa 1 strike, kaya niyang maputol yung tinik ng bangos. Tirahan natin ng kaunting laman, yung tinik sa gitna kasi sayang naman, tipid tips nga tayo ngayon eh. Gamitin natin sa sinigang. Okay? Ito ngayon yung ating pang sinigang. Nakita nyo yung hibla niya pag ganyan. So yung tinik niyan, definitely pag ganyan. Pag ganun yan tinik niyan. Paano siya hiwain? Hihiwain natin siya ng manipis. Pasalungat doon sa tinik. So yung tinik niyan, definitely pag ganun. Pag ganyan, hihiwain natin siya ng pasalungat. Kailangan nyo ng matalas na kutsilyo and 1 strike, katulad ng ginagawa ko, putol yung tinik. Kung gaano kanipis yung hiwa ninyo, siya ring haba ng tinik niyan. Pagka yan ay nababad sa suka, definitely yung maliliit na tinik, matutunaw. So, malagutok yung tinik, naririnig mo sir? Kung matalas ang kutsilyo mo, yan parang nag-aahit eh. Kasi itong aking kutsilyo, saksakan ng talas to. Ito yung tinatawag namin sa Batangas na kampit. So, ganyan lang ng ganyan, tuloy-tuloy lang. Tandaan niyo na pasalungat yung tinik. Tingnan niyo yung kalalabasan. Malinis. Kadalasan, ang nagkikilaw ng bangos, para walang tinik, pinapabunles nila doon sa palengke. Pinapalisan nila ng tinik. Pag kinilaw mo yun, ang pangit ng itsura. Para siyang nadurog na. Unlike sa ginawa natin,
Pag natimplahan ko ito mamaya, makikita ninyo kung gaano siya linis, gaano siya kakinis. Hindi siya parang labsak tingnan. No? So ihanda na natin, tuloy-tuloy na natin para makita ninyo yung resulta. Ganun lang uli ang hiwa niyan, pabalagbag. Salungatin niyo yung tinik, kailangan lang na matalas na kutsilyo kasi kung hindi matalas ang kutsilyo, hindi niya mapuputol yung tinik. O ayan, pag ganun ang tinik niya, no? So alisin natin itong palikpik kasi hindi naman ito kasama. Ang tinik niya papunta doon, no? So pasalungat din ang hiwa. Putol din ang tinik niyan. Yung mga naiwan tinik niya sa ilalim, yung tinatanggal ng mga magbubunlis ng bangos. Pero sir, napapansin mo yung tantara natin ngayon? Ay, bago yan ah. May nag-donate na ng tantaran! Oh, yung mga sinasuna tayo, sir. Wow! Kay ma'am yan. Ah, Kay GM. Kanya yung tantara na yan, oh. parang galing Japan surplus siguro. Then, ano to, viral to sa Facebook, yung gumagawa yung mga bambo na ginagawa ng bambo. Grabe sa pronunciation, ah. Bambo. Kawayan. Oh. Oo. Kawayan to siya na pinagdikit-dikit, pinipress, tapos dikit-dikit. Lalagyan ng adhesive sa gitna. Okay. So, hindi nyo na kailangan siya ipabunlis. Kailangan nyo lang matalas na kutsilyo. At tandaan ninyo, katulad dito, papunta na naman dito yung hibla ng kanyang tinik. Ayun, lumabas, oh. So, alisin natin yan kasi ito lumabas na. Pasalungat din. Dito na natin umpisa. Yan. Oh, lumalagot ang tinik. Naririnig mo siya? Naririnig. Okay. Yung mga natirang tinik na nasa gitna ng laman, manipis lang ito eh. Yung pagkakahiwa. Matutunaw yan sa suka. Kaya sabi nung iba, mga pinaglutuan ko na nito ng kinilaw na bangos, sabi nila, bakit sir walang tinik? Sabi ko, ang hula nila pinabunlis ko raw sa palengke. Sabi ko, hindi. Hindi ako nagpapabunlis. Ever since na nagkilaw ako ng bangos, natuto ako magkilaw nito, hindi ko siya pinabubunlis. Kasi nadudurog yung laman. Nagmumukhang inuya. Sama ng term, no? Nagmumukhang inuya. Oo, subukan ninyo. Pag kilaw kayo ng bangos, para na siyang durog na. So, ganun ulit. Pasalungat. Bandantian. Salungat ayan ang hibla ng tinik niya, oh. Kitang-kita. Salungatin natin para maputol. Dati may mga kaibigan ako sir sa DHL, mga manginginom. Sabi pa sa Batangas, magbabarik. Hilig nila magpakilaw ng bangos kasi nagtataka sila, wala raw tinik. Sabi ko, ganito lang yan. Ulitin ko, kutsilyo na in one strike, kaya niyang putulin ang tinik. Ayan, lumalagitik. Gano'n. Okay. Kasunod po niyan, ito yung ating pangsigang. So imagine, meron kang sa isang pirasong bangos, meron kang dalawang ulam. Di ba, sir? Okay. Meron kang sinigang, itong pinagtanggalan, ginawang fish fillet. Putulin natin. Masyado mahaba. Yan. Di ba? Magagamit yan. Ulam pa rin yan, sir. Yung buntot, yung ulo. Isa natin ang bituka. Sa amin, sa Bisaya na naman. Hindi, yung mga kaibigan ko mga Bisaya, sinasama nila yung bituka. Kahit sa Batangas, masarap daw isama yung bituka. Alisan na lang ako. Hugasan natin ito maya-maya. Pangsigang. Ito naman yung ating pang-kilaw. Okay, prepare. Prepare muna natin yung mga gulay. Ihanda mga kapatid, kapamilya, kapuso. Handa natin yung mga rekado. Pagsasabayin natin itong lutuin yung dalawang putahe sa iisang bangos. Una, pakulo tayo tubig. Para sa ating sinigang. Okay. Lagay natin ang luya. Yan. Kamatis. Sibuyas. Kaya natin kumulo. Habang pinakukulo natin yung para sa sinigang, tirahin natin yung para sa kinilaw. Ito yung ginayat natin ng bangos kanina. Unang gagawin, huwag nyo na hugasan ng tubig. Hugasan natin ng suka. Datu puti! Naka muna ang datu puti. Laki mo eh. Hugasan. Yung magsisilbing panghugas natin doon sa karne ng bangos. Tapos ng sabaw. Rekaduhan natin. Sibuyas. Okay. Oh, puta nga. 30 years na nagluto eh. Typical na kinilaw. Sibuyas.
Hinugasan natin ng suka yan ha. Sibuyas, luya. Huwag naman masyadong maraming luya. Mahirap kainin pag marami. Spring onion. O sibuyas ha. Siling labuyo. Depende kung gusto ninyong maanghang. Na maanghang, di damihan. Sa akin tama na itong 2 piraso. Paminta. Kaunti lang. Depende sa inyong gusto. Ito na yung itlog na maalat. Siyang magsisilbing. Una natin siyang ilagay dito sa kinilaw. Kasi pag hinalo natin, baka masubrahan sa asin. Kalamansi juice sa lain para mawala yung buto. Yun, kitchen. Ajinomoto pala. Kaunti lang. Salt, ayo. Remember, meron tayong itlog na maalat. Ha? Baka maalat ng maalatan. Masarap sa kinilaw na pantay yung asim ng kalamansi at suka. Hinugasan na natin ng suka kanina yung karne ng bangos. Naglagay na tayo ng kalamansi. Halos kumpleto na po yan. Lagyan natin ng kaunti suka. Haluin. Wow! Sakto! Lagyan natin ng pipino. Haluin ng kaunti. Babawin. Presto. Kinilaw na bangos. Diba? Yun. Kumukulo na sir yung ating sinigang. Yung ating sinigang ay kumukulo na yung nangangamoy luya na sa kamatis, di ba sir? Oo. Sibuyas. Ilagay na natin ulo, buntot, ang bangos, at yung natira doon sa kinilaw kanina. Pan. Kumukulo siya. Lagyan natin siya ng paminta, siling green. Yan. Tipid tips sa ulam. Sa ngayong panahon, alam natin mga kapatid, kapamilya, kapuso, napakamahal ng bilihin. Iwan kung bakit. Buwan ng Enero ngayon, January 16, sir, no? 2021. Punta ka ng palengke, may dala kang 2,000. 2 plastic bag lang po pag-uwi mo yun. Sobrang mahal ng bilihin. Nakakalungkot isipin. Kamatis, 200 ang kilo. Baboy, ang liempo, 380. Pumunta ako kagabi sir sa palengke, bumili ako ng tambakol. Ang bala ko talagang bilihin tambakol, ulam namin kagabi sa bahay. Pero hindi na ako tumuloy. Alam mo kung magkano ang kilo ng hiniwa, yung ginayat na tambakol, kuwera ulo at buntot? 400. What? Hindi na ako bumili. Nagtyaga na lang ako sa lugaw. Essential po ba si lugaw? Ano po? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Okay, kulo na siya. Lagyan natin siya ng gulay. Labanos. Yan. Okra. Sitaw. Tandaan nyo guys, pagka nagsinigang kayo, huwag niyong unahin po yung pang-asim. Pag inuna nyo po ang pang-asim sa gulay, sigurado ang gulay nyo ay alanganin ang pagkaluto, matigas. Lagi po yan nasa huli. Kung half-cook na yung gulay nyo, saka nyo ilagay ang pang-asin. Maglalagay tayo ng salt, asin. Ilang. Yan ang kaunting bitchin. Ano ko sa bitchin? Ajinomoto, magagalit si Ajinomoto eh. Kunti lang ha. Sabi ng matatanda, ito raw ay nakakasira ng hair. Ito ba yun siya? Pag sobra. Lahat naman ng bagay, pag sobra, nakakasira eh. Diba? Tikman. Kulang sa asin sa inyo. Meron akong ibubuking sa inyo sa sinigang ko na bangus. Sinigang na baboy, sinigang na bangus, sinigang na baka. Meron akong nilalagay dyan. Ang iba hindi gumagamit, ayaw nila. Pero ako gumagamit ako nito kasi isa ito sa pampalinamnam. Patis. May asin na yan, kaya kaunti lang nilagay ko na asin kasi maglalagay ako ng patis. Mga 1 kutsara. Yan. 1 tablespoon of fish sauce. English sir. Fish
sauce. 1 tablespoon of fish sauce. Wow! Ooh! Ang bango! Lagyan natin yung talong. Talong. Mga alas 9. Nagulat ako. 210 ang kilo daw ng talong. Kinilo ito isang piraso, 35 pesos. Parang ayaw ko nang bilihin kung hindi lang nasa ating sinigang. Yung masarap kasi sinigang pagka walang talong. Oy guys, i-like nyo naman yung sa mga subscriber ni Federico's Lutong Bahay. Yung vlog ng kapatid kong bunso. Ako kasi ang panganay. Sa tracing magkakapatid, yung aming pinakabunso, nag-vlog na rin. Kumakarera. Doon sa putikan. Gamit-gamit yung luma niyang motor. Nangangarap na maging off-road rider. Pero wala naman silang karerahan. Kundi doon sa bundok. Okay, half cook na yung ating gulay, yung ating talong, ating kangkong, okra, labanos, luto na rin yung isda. Lagyan natin siya ng pang-asim. Timplado na ito. Yung asin, malinam na dahil sa patis. Yung iba, gustong-gusto yung maasim na maasim, yung kilig asim. Ano ba na, kapantama lang. Hindi kilig asim. Basta, mangibabaw lang yung asim, ayos sa akin. Konti pang asim. Yeah! Nice! Timplado na po yan. Takpan. Patayin na nga po eh. Kaming mga mahihilig sa sinigang na bangos, nilalagay po namin to. Pahuli. Dito lang sa ibabaw para madaling tanggalin. Yan. Isang kulo lang po yan. Okay? Ayos na yan. Tayo na nga po. Panguin. Kinilaw na bangos. Sinigang na bangos. Ito yung ating kinilaw. Wow! Okay. Ito. Yung kinilaw. Masarap na kapares yan, hinebra. Hoy, din sa mga kabarkada, sa mga kaberks, naghahanap ng pulutan, ito na po. Meron na kayong pulutan. Meron pa kayong pang-alis umay, sinigang. Takpan muna natin. Kasi kakain na kami ni Sir. Stay safe mga kapatid, kapuso, pamilya. Sana meron po kami naiambag sa inyong simpleng lutong bahay. 2 putahe sa isang pirasong bangos. Yung iba dyan, gagawa pa nilang 3 siguro. Yung sa amin, 2 lang kasi ito lang yung alam namin luto. Stay safe mga kapatid, kapuso, kapamilya. Sa aking mga kapatid, mag-iingat kayo palagi. Malakas nasa pandemya pa tayo ngayon. Malakas pa rin yung virus. Hindi pa rin nawawala, wala pang bakuna. So mag-iingat kayo mga kapatid, kapuso, kapamilya. God bless. See you next video.